Ngayong araw nga pala ay sobrang lakas ng ulan. Malapit na nga palang umapaw itong aking mga aquarium. Naawa nga pala ako sa aking mga beta kaya pinasok ko na sila ng bahay. Halos hindi ko na nga rin pala makita itong aking mga gapi. Muntik na nga rin pala madedo itong alaga nating flower horn. Kaya naman isang araw masama nga pala ang panahon. Ngayong araw kasi ay merong bagyo. Nakataas nga pala sa signal number 2 ang aming lugar. Kaya naman natatakot nga pala ako para sa kaligtasan ng aking mga alaga. Paglabas ko nga ay napupuno na ng tubig itong ating aquarium. Ang tubig nga ay nag-iba na rin ng kulay. Nanggaling kasi ang tubig sa bubong ng aming bahay. Itong breeder ko nga nagapi ay malapit ng mga anak. Kaya naman kailangan na natin silang ilipat. Bago nga pala ang lahat, binawasan ko muna ng tubig itong ating aquarium. Sa sobrang lamig kasi nangihina na ang ating flower horn. Kaya naman naisipan ko na ilipat na siya sa ibang lagayan. Dito kasi ay madali siya makaka-recover. May heater kasi dito na nagpapainit ng tubig. Nakakaawa na rin pala ang lagay ng aking mga beta. Sa lamig kasi ng panahon, anytime pwede silang madedo. Kaya naman naisipan ko na ipasok na sila sa bahay. Dito nga magiging panatag ako dahil sila ay ligtas. Tinuturing ko na rin pala silang kaibigan at aking pamilya. Maghahanda naman ako ng tubig para sa aking mga gapi. Gagamit pala tayo ng mainit na tubig. Hindi na kasi kakayanin ng gapi ang lamig ng panahon. Tamang-tama lang ang temperatura ng tubig para sa kanila. Nilagyan ko na rin pala to ng water conditioner. Sumugal na nga pala ako sa aking method para mailigtas ang aking mga alaga. Madali ko na nga pala silang nahuli dahil sila ay nanghihina na. Ito nga pala yung aking gapi na magenta. Ito nga pala yung binigay sa atin ni Sir Nico. Ang wish ko lang sana mabuhay sila at makaligtas. Ito naman yung aking mga HBB. Itong aking breeder nga ay malapit ng mga anak. Ang wish ko nga ay sana mapadami ko pa sila. Nakakalungkot nga dahil itong ating male hindi na nakaligtas. Dahil nasa loob na nga pala sila ng aming bahay, hindi na ako mangangamba. Sinilip ko naman itong ating mga fry na beta. Mabutin lang hindi ito napasok ng ulan. Nakita ko naman na gumagalaw pa ang ating mga fry. Mabuti na lang talaga hindi sila natunaw. Medyo tumila na nga pala ang ulan at naglinis na ako dito sa aming likuran. Kaya naman kinaumagahan nagbihis na ako ng maaga. Dadalawin kasi natin si Tampi Story. So paano guys? Tara! Ngayong araw nga pala hindi pa ganun kaganda ang panahon. Masaya nga pala dito sa Tampi Story at napalitan ng lungkot. Napuno kasi ng tubig ang kanyang mga ref tub. Umapaw nga pala to at napakaraming isda ang nakawala. Karamihan nga pala dito yung mamahalin pang mga isda. Mabuti na lang itong kanyang mga gapi ay nakasurvive. Nakakatawa nga dahil nakatagal sila sa lamig. Nakaligtas din pala yung mga beta na binigay sa kanya. Ito nga daw pala ay pambigay sa kanyang mga followers. Mapapasana all ka na lang talaga dahil napakaganda ng kanilang kulay. Hindi pa man ako tumatagal kila Tampi, bumuhos naman ang malakas na ulan. Sobrang busy nga pala ni Tampi dahil napakaraming umorder sa kanya sa Shopee. Napakabait nga pala ng alaga niyang aso. Hindi nga pala siya nangangagat at puro kahula. Sabi ko nga sa kanya pag hindi siya tumigil ay ipapatulpo ko na lang. Char. Nagpunta rin pala ako sa kaibigan ko na si Slink Beta. Nakakatuwa nga kahit umuulan ay meron siyang mga customer. At dahil dyan big shoutout po sa inyo. Si Slink Beta nga pala ay malapit nang umalis dito sa aming lugar. Bibilihin ko na sana itong kanyang mga estante. Dito ko sana ilalagay ang aking mga beta. Ang kaso lang guys, hindi niya daw to pinagbebenta. Agad niya nga pala akong tinawag dahil may ipapakita siya sa akin. Malayo pa lang ako, nakikita ko na ang kanilang kagandahan. Ang tawag daw dito ay Red Gold Galaxy. Ito nga pala ay isang female. Ito naman ay isang lalaki. Malapit na nga pala sila i-breed para dumami. Ito naman ang tinatawag na Hellboy Blue Tail. Napakaganda nga pala ng kanyang buntot na parang pamaypay. Ang tawag naman dito ay Moscow Crown Tail. Napakaangas nga pala ng kanyang dating. Ito naman ang tinatawag na AOC o Orange Base. Grabe guys, napakaganda. BBS din pala ang pinapakain niya sa kanyang mga alaga. Dahil nga pala sa pagkain na yan, mabilis lumalaki ang kanyang mga beta. May mga bata nga pala dito na nagdala ng live tubing. Ang tawag nga pala sa kanilang ginagawa ay palit kalakal. Ang kapalit nga pala nito ay isang pirasong beta. Isang male nga pala ito na beta na napakaganda. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Paalam! Yeah! Guys, may tuturo nga pala ako sa inyong laro. Ito nga pala yung Tala 888. Dito nga pala sa Tala ay napakaraming pwedeng laruin. Guys, paalala lang, bawal nga pala sa mga bata to. Pwede lang to sa mga edad kagaya ko. Alam nyo ba, dito nga pala ako lagi nananalo sa Diamond Fever. Dito nga pala ay mamimili ka lang ng ticket. Meron ditong 1 ticket, 5 ticket at 10 ticket. Dito nga pala tayo sa 5 ticket at pindutin lang tong buy. Ang gagawin lang natin dito para manalo ay mag-scratch. Pindutin lang natin tong play para makapagsimula. Tapos guys, pwede na tayo maglaro. Nakakatuwa maglaro nito, parang naglalaro lang tayo sa lutuhan. Unang laro nga pala natin ay wala tayong nakuha. Para mas mabilis natin makita yung resulta, pindutin natin tong reveal all. Uy, 70. Oops, 140 naman. Pindot pa tayo ng isa. Ay, bokya. Isa pang pindot. Yun, 70. Ayan, may dalawa pa tayong scratch. Ay, bokya uli. Sana manalo. Ayun, nanalo tayo ng 1,120. O diba, napakadali lang manalo sa Tala 888. Ano pang hinahantay nyo? Nasa comment section ko yung link.